our beloved Boss Mike Cervera. Kailangan nyong malaman ito mga kababayan, umaarangkada na. Siyempre, kababayan ha, umaarangkada na po. Ito, diretsuin na natin agad. Ito, nasa na ba yun? Hindi ko, ayan, hindi yan Boss Mike. Itong isa, ito. Yan mga kababayan ko. Yan ito hong nakatala ng Philippine Star mga kababayan. Basahin lang natin kasi para makita nyo at makita ko rin na hinahabol na itong mga diskaya. Sinampan na ng kaso ng BIR. Nako, grabe. Tax evasion complaints versus diskaya. Itong mga diskaya mga kababayan ko. Delikado. Biruin ninyo 7.1 billion po yung kanilang kailangan na ibalik bilang bayad po sa kanilang tax pa lamang. Grabe, tindi. Bilyon mga kababayan. Dinadaya. Minanipula pati yung mga tax nila Tindi mga kababayan. Sabi nga mga kababayan di ba? Kita nyo hindi lang mga kababayan yung pong pagmamanipula. Kung hindi mga kababayan, may tax evasion pa. Nako, lagot na. Alam nyo mga kababayan ko, ngayon lang nangyayari ito sa panahon ni Pangulo. Kita nyo nagkakaroon na talaga at umaarangkada na ang hustisya. Di po ba? Unti-unti na nasasampahan, isa-isa itong mga tiwali na mga hinayupak na mga magnanakaw sa bayan. Grabe. Ganyan kagarapal mga kababayan. Ito mga pagnanakaw na ginagawa ng mga ilan. Kaya hindi pwede ang basta-basta kaso lang dito mga kababayan ko. Ang kailangan yung mabigat na parusa, yung epektibo yung ginagawa ni Pangulo. Nako, mga kababayan ko. So yan. Ito usapin ngayon na parang tila ba napakabilis na ng proseso para makamit ng mga Pilipino yung pong hustisya na kailangan nating makamit agad-agad. Mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang gumagawa niyan. Sorry medyo inaantok ako. Tapos nasa tindahan ako ng napakaraming klase ng mga pabango. Mga kababayan. Pati mga lalagyan. Yan. So, si Jen Angeles kasi, magninegosyo ng mga pabango. Yan. Nandito sa likod ko. Yan. Yan, mga kababayan ko. Pero hindi naman yan. Para lang hindi kayo magtaka kung bakit ganito yung background ko. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko makita mga kababayan Basta shoutout. Ay, Chang, paki-shoutout na lang sila, Miss Au. So ngayon, mga kababayan ko, etong tawag dito, etong nangyayari ngayon, ito, basahin natin tong post ng Philippine Star. BIR files 7.1 billion tax evasion complaints versus Diskaya. The Bureau of Internal Revenue has filed multiple tax evasion. Grabe, multiple marami mga kababayan. Dami nito. Itong sinampang kaso laban sa mga Diskaya. Complaints before the Department of Justice against contractor Sara and Curly Diskaya along with a corporate officer of St. Gerard Construction. Ito yung St. Gerard mga kababayan. Ito rin yung gumawa, kung hindi tayo nagkakamali, itong St. Gerard, ito rin yung gumawa ng tennis court sa Baguio kay Magalong, mga kababayan. Ito yung sinasampahan ng kaso ngayon ng pandaraya sa tax. According to the BIR, the couple's total tax
liability, yan no, sabi rito, amounts to 7.1 billion covering unpaid taxes from the purchase of 9 luxury, grabe naman, vehicles and documentary stamp taxes related to their divestment from the company. Tindi mga kababayan. Kasi mga kababayan, minamanipula pa ng mga diskaya itong mga nandito na si Mother Tess, Joey Salvadoro, Miss Minerva, magaling magmanipula itong mag-asawa eh. The BIR said, this is the first set of complaints filed against the Diskayas, with more possibly to follow as the audit of their businesses continues. Nako. Ito sa News 5, no, mga kababayan. Grabe. Yan. Ngayon, ito Ngayon mga kababayan, may chinat si Mother Tess. Sabi mga kababayan, walang active glamour. Yun daw ang pagpapalit diyan sa liderato ng Senado. So ngayon mga kababayan ko, dito malalaman magigets na natin at talaga naman na maunawaan na ng mga tao kung gaano kaseryoso si Pangulo para mapanagot itong mga tao na mga kumamal ng rakot, nagnakaw sa pera at pondo ng bayan. Di po ba? So alam na ho natin yan. Na talaga namang seryoso. So itanim nyo na kayong mga magnanakaw, kayong mga hinayupak na walang ginawa kundi magpayaman sa kaban ng bayan, itanim nyo na sa isip ninyo na hindi kayo tatantanan ni Pangulo. Dahil si Pangulo ay seryoso sa lahat ng itong naumpisa niya na ibulgar at nais na panagutin kayong lahat, mga inang-ina nyo. Ang tatakaw nyo sa pera. Yan, kita nyo, bilyon-bilyon ang halaga, mga kababayan. Binabawi at sinisingil sa mga diskaya. Sa ano pa lang ho yan, mga kababayan, sa mga ilang mga pagkakamali pa lang nila at pagmamanipula nila para makakulimbat sa mga buwis nila. Paano pa ho mga kababayan yung pera? Yung pera ho na mga ninakaw nila, paano po yun? Di mas malaki ho yun. Kung etong taxes pa lang ang dami na nilang ninakaw. Di po ba? Paano pa kaya dun sa ang dami na nilang dinaya, taxes pa lang. Paano pa kaya sa ninakaw nila, mga kababayan? Di mas matindi yun. Mas marami yun. Nako, mga kababayan. Yun, Alden pa rin, sabi rito. Sino ba yan? Dimples Mornop, nandiyan na. Yan, mga kababayan ko. Ito hong malaking problemang kinakaharap ngayon ng mga diskaya, pinangangambahan ng karamihan ng mga masasabi nating sangkot dito sa mga maanumalya. Kaya etong sila Chis Escudero, sila Jinggoy Estrada, Ramon Revilla, Villanueva, Joel Villanueva, at marami pang iba, malamang kinakabahan na. Kasi ito si Diskaya ang talagang inuna para maging sample, Grabe, no? Yan, tama yan, napanagutin yung mga kurakot, yan na nga, Mother Tess. Tindi, no? Kaya mga kababayan, kung inyong mapapansin, talagang hirap na hirap itong mga DDS senator na agawin uli ang liderato diyan po sa Senado para mamanipula rin nila siguro itong mga kakaharapin kinakaharap ng mga diskaya at mga ilang mga senador nakakampi nila dahil nga maaaring mabawasan sila. At talaga naman baka yung iba makulong pa. Grabe, tindi. Dito tayo mga kababayan ko iwan na natin tong grabe, napakaganda netong ginagawa ni Pangulo na to. Dapat i-credit natin to kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Di ba? Dapat i-credit natin kay Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyayaring ito. Okay, eto na. Mga kababayan ko, grabe ito si Marcoleta sinabihang mababang uri
ng isang abogado. Grabe, nakakahiya ito. Oy, oo. Oo ha. Oy, Marcoleta, idol. Ha? Mukhang mayroon kang kaaway na bago ah. O, eto na. Eto naman, mga kababayan ko. Ano sabi rito? Sorry ha. Hindi ko talaga makita eh. Kaya kailangan tignan ko dito sa aking phone kung ano yan. O, eto ho. Mga kababayan. O, masang Pilipino. Nakapost po ito ha. Sabi ho, eto ni Carpio, mga kababayan. Parang si Carpio, nangiiniso eh. O, sinabing nasa lowest rank lamang ang kaalaman siya pag aabugas siya ni Senator Marcoleta. Putik na yan naman, babang uri, mga kababayan. Ha? Mababang uri, basta mababang uri lang. Sabi ni Carpio, etong si Marcoleta, no. Nakakahiya, Nako. Ano kaya sasabihin ni Marcoleta rito, no? Ano kaya? Sabi dito ni Charlie, bastos kasi magsalita si Marcoleta. Ayan na nga. Eto na. Sabi, yung kay dating Supreme Court, Associate Justice Antonio Carpio, malayong maituring na legal ang luminary o haligi ng batas si Senator Rodante Marcoleta. Bakit naman? Bakit naman kaya? Kayo naman, Ito naman si sa isang panayam nang tanungin si Carpio kung saan niya mailalagay ang senador sa hanay ng mga abogado sa Pilipinas. Nako, sa isang panayam pala, mga kababayan, natanong itong si Carpio kung anong hanay mailalagay etong si Marcoleta na idol nyo. Ang sagot, mga kababayan, ito ang sagot. Hindi ito nagdalawang isip sa kanyang tugon. Grabe, no? He belongs to the lowest rank ni Carpio. Grabe, mga kababayan, no? Antindi. Grabe, antindi. Sabi, former Associate Justice Carpio, sinabing nasa lowest rank lamang ang kaalaman sa pag-aabugas siya ni Senator Marcoleta. So, ibig sabihin, mababang uri. Ano po? Mababang uri lang ang kaalaman at maihahanay itong si Marcoleta. Nakakahiya, no, mga kababayan, ano? Nakakahiya yung gano'n, no, yung may taong magsasabi sa iyo na, dito ka lang, sa pinakamababang uri. Tapos yung magsasabi sa iyo isang batikan na sa batas, ano? Si Carpio Chief Justice, ano, mga kababayan ko? Justice Carpio kung tawagin. Pero mga kababayan ko, eto yun. Ang masakit, biruin mo sa pagkakakilala ng mga DDS, ng mga eengot-engot na mga DDS, iba para bang sino to? Si Marcoleta ibang level na abogado Kaya nga mga kababayan ko, hindi nyo napapansin, ito hong mga boploks na mga ng mga senador, kung makakumpol kay Marcoleta, para bang siya na lang yung inaasahan. Gayon pala, mga kababayan ko, sinasabi ni Carpio, mababang uri lang pala to. So, ibig sabihin ba, wala talagang taste itong mga DDS, maging itong mga abogado, mga kababayan, walang taste. Grabe, nakakahiya. Mga kababayan, nakakahiya. Sa totoo lang, yung sabihan ka ng ganyan, parehas mo rin namang kumuha ng abogasya. Kaya lang, syempre, kung sa lang ang pag-uusapan, naabot ng pinag-aralan, di hamak ho na mataas talaga. Ito pong si Corona dyan kay Marcoleta. Mga kababayan ko, di hamak na mataas, Sabi rito, thank you, Attorney Carpio. Oo, di ba? Tapos pinagtawanan pa ng sinabi na lowest na abogado si Marcoleta. Ayun na nga. Pero nakakahiya yun. Maniwala kayo sa akin. Oo, malamang yan baka atakihin na ho yan
atakihin na ho si Marcoleta. Ano po? Dito na nga lang ho mga kababayan sa pagkakatalaga ni Boying hindi na ho nila alam kung at hindi na rin ho nila maitago yung gigil ho nila dyan. Pero siyempre mga kababayan ko, ganun talaga, sige lang, di ba? Sige lang para naman masabi ng mga taga-suporta nila parang okay lang naman. Yun sabi na lang nila yon na okay lang sila, pero ang katotohanan, hindi na nila kinakaya itong mga nangyayari. Yun, mga kababayan ko. Grabe, no? Tindi talaga ng politika, mga kababayan. Talagang parang apihan ho, no? Mga kababayan ko, no? Apihan, hamakan, labasan ng baho, tsaka ng kung ano-ano. Di ba? Sa bagay, ito nga hong mga DDS, ganyan ho talaga mga kababayan, kasi tulad nga ho ng paggawa nila ng mga content, itong mga vlogger nila, napapansin na nga ho ngayon, gawa nga ho nung mga, yung mga kung ano-ano ba na pinaggagawa ho nila. Tulad niyan, yung tawag dito, yung mayroon hong bagong post sila na sinasabing si ano daw ho yun, si tawag dyan, si Saldico. Ito ho, mga kababayan, no? Tingnan nyo, gumawa ng mga fake news yung mga lintik na yan, no? Tingnan nyo ho. Yan, no? Tingnan nyo. Kahit saan ka pumunta, marami ang Pinoy. Tapos, ito ho, mga kababayan, pinost ho ito, nagba-viral, na sinasabing si Saldico daw ho ito. Alam nyo, mga kababayan, ako, ayoko din si Saldico, no? Kay Saldico. Alam nyo yan, na ayoko kay Saldico. Pero mga kababayan, yung gumawa ka ng ganito, yung gumawa ka at kumuha ka ng mga litrato ng ganito, tapos sasabihin mo na si Saldico yan, kahit hindi, mga kababayan, wala. Oo. Yan po gawain ng mga mga DDS, yung sumusuporta kay Digunyo, mga kababayan ko. Tayo ho, mga kababayan, kahit ayaw ho natin sa tao, hindi ho natin gagawan ng ka-fake newsan para lang ho may maitira. Hindi po tayo ganun. Kaya ho mga kababayan, itong ginagawa nila, ipinagpapakita ho rito na talagang gawain ng mga DDS ang magpakalat ng mga ganitong klase ng content. Di po ba? So ngayon, pinaniniwalaan ng mga bobo tanga, talaga naman, galit na galit yung iba kung ano-ano sinasabi, naniniwala na si Saldico nga itong nasa litrato. Hindi ho Sabi ko nga, mga kababayan, si Mang Teban yan. Oo, si Mang Teban. Hindi ho si Saldico yan. Bobo kasi sila, sabi nga ni Aichang. Diba, Alicia Duran? Rick Eusebio. Di naman abogado yan Si Kulelat, wala. Na mga breed ng aso. Talaga ba, mga kababayan? Ayun. Kita nyo. So ngayon, mga kababayan ko, wag na wag nyong gagawin ito hong ganitong klase ng content. Kasi Big Daddy, nakakahiya, di ba? Nakakahiya ito Yung ganito, gagawa ka ng porke kahawig ni Saldico mga kababayan siya na. Makakagawa ka ng edited na mukha na masasabi lang nakamukha ni Saldico, siya na. Porke mga kababayan, AI, mga kababayan para sa kanila, siya na. Wala nang iba. Siya talaga yan, ganun, mga kababayan. Pangit. Di po ba? Pangit Ang pangit-pangit talaga na ano mo yun? Gumawa ka ng ganito. Anyways, mga kababayan ko, sila yan. Hindi tayo ganyan. Ano po? So ngayon, mga kababayan ko, etong live natin, singit-singit lang. Gawa nga ng may mga kausap tayo, So nandito na yung kausap ko. Kaya magpapaalam na po muna ako. So muli, hanggang dito na lang po at kita-kita po tayo mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nandito, wag niyo kong kalimutang mag-like bago tayo maghiwa-hiwalay. Maraming salamat, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.